Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo, sa Pangulo. Ang inyong Isumbong na Pangulo. Nadulas pa si Sir. Oh, nadulas. Sabi niya, isumbong na Pangulo. Ay, sa Pangulo pala. Walang iya. Alam niya, siya dapat isumbong eh. Yan bang isumbong mo sa Pangulo website na yan? Yung bang hotline na isumbong sa Pangulo, eh, pag sinumbong ka, eh, sasampalin mo sarili mo. Oh, sabi nga nito, BBM, galingan mo daw magtago sa 2028. Ewan natin kung abot pa sa 2028 yan. Baka nga 2027 pa lang, tumakas na yan eh. pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Anak ng tinapay. Oh, so yun yung achievement niya sa DPWH. Nagpasok daw sila ng mga bagong graduate. Tangina niya, pag nagpasok ka ng bagong graduate, ibig sabihin wala pang experience yan. Pag nagpasok ka dyan ng wala pang experience, di anong gagawing proyekto niyan? Putang ina niyan. Magpa-practice yan sa mga proyekto ng gobyerno, ganun. Loko-loko talaga. Achievement sa'yo yan. Achievement sa'yo bagong graduate. O, kaya nga di ba pag nag-apply ka ng trabaho, kahit naman kakapasa mo lang kakagraduate mo, di ba? O parang RJ, buhay ka pa? Kaya pa? O hindi ba? Di ba kakagraduate mo? O di pagka-graduate mo, mag-apply ka trabaho. O di ba nakalagay doon requirements, at least 2 years experience. Putsang ina niyan, mantakin mo sa gobyerno. Kukuha ka ng mga inhinyero, gagawa ng mga tulay, kalsada, tapos putya wala pang alam. Ang ina niyan. Anong klase mga proyekto gagawin yan? Trial and error pa yan. O, anak ng tinapay. Sasabihin niyo na naman, ikaw talaga, boss daddy. Paano magkaka-experience yan kung hindi magsisimula magtrabaho? Ang problema, okay man lang. Halimbawa, magtatrabaho muna sila, magsisimula sila dito, tapos pataas sila ng patas hanggang magkaroon sila ng experience. Pero kung dalagay mo sila sa DPWH, ano mga proyekto ng DPWH? Building ng mga estudyante. Building ng mga estudyante, ha? O ospital. Mga tulay. O mantakin mo, gagawa ng tulay, wala pang experience gumawa ng tulay. Putang ina niya, magtitiwala ka ba dyan? Siyempre hindi, di ba? O baka naman mamaya walang experience sa pagnanakaw yung kinuha ninyo, sabi ni Diego Latigo, tapos 2 buwan pa lang expert na sa pagnanakaw yung mga yan. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado na materyales ay merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang Bantay sarado bawat proyekto, wala nga kayong proyekto eh. Bantay sarado bawat proyekto, kaya binabantay niyo yung mga proyekto para kunin niyo yung pera ng proyekto, tumigil kayo. Wala kayong nagawang infrastruktura. Si Vince Dizon, nangayayat na lang si Vince Dizon, kakaikot sa buong mundo, wala pa nagagawang mga infrastruktura malulupit yan. Ang ina yan, yung EDSA rehabilitation ninyo, hanggang ngayon, lubak-lubak pa rin yung EDSA na yan, buwisit yan. Magkano inallocate nyo dyan sa EDSA rehabilitation hanggang ngayon, putang ina yan. Hanggang ngayon, pagka umandar ka dyan sa EDSA, para ka nakasakay sa kalesa. Kahit ang ganda ng sasakyan mo, putang ina, masisira ang suspension ng sasakyan mo. Mararamdaman mo lahat ng lubak, walang hiya na yan. Wala ang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng giyera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Tangina, eto na. Nung pinag-isapan niya ito, sabi ko, putya, matindi talaga itong si Bongbong. Napakasinungaling talaga. Nung tumama daw ang problema sa Middle East, putyang sinolusyunan niya. Anong solusyon? Anong solusyon na nagawa mo? Walang hiya ka. Ang mahal-mahal ng diesel ngayon. Magkano lang ang diesel nung bago pumutok itong issue na ito? Ang diesel noon, mga 45 ganon ang diesel. Ngayon ang diesel doble, doble 80 mahigit. Bumaba na yan, yes. Kasi nag 130 pesos yan eh. 130 pesos ha. From 40 pesos, naging 130 pesos. Ilang daang porsyento yung itinaas niya. O ngayon, ni-rollback. Pero nung ni-rollback, putang ina, hindi pa rin umabot ng 40. Ibig sabihin, lugi pa rin tayo. Pinaglololoko nyo kami. Itinaas nyo ng hanggang 150, sabi nga ni Diego Latigo, itinaas nyo ng 150. O, tapos, ni-rollback nyo ng 80. Tapos tuwang-tuwa na kayo noon. Gago ka ba? 40 lang noon eh. 80 mahigit ngayon. Di 100% pa rin tinaas. Putang ina, solusyonan mo. Walang hiya kayo talaga. Sinungaling ka. Buong mundo na problema dyan sa issue ng ng kakulangan ng langis. Tapos ikaw wala kang problema na solusyonan mo. Putang ina, sinungaling kang lihiti mo ha. Iisa ang ating misyon. Uplift. Ang iahon ng ating nahihirapang mga mamamayan. Iahon? Wala ka pa na iahon.
Putang ina, kayo pa lang ang umaahon. Kayo, ikaw, asawa mo, pinsan mo, anak mo, kayo pa lang ang umahon. Lintik si Martin Romualdez, yung kanyang yung kanyang salin. Yung salin niya nag-increase from 300 million naging 3 billion. Putang ina, ikaw din daw, tumaas din daw yung salin mo, wala ka naman trabaho. Magkano man sweldo ng presidente, paano tumaas yung salin mo? Yung anak mo biglang yumaman din si Sandro, walang yan. Hindi ka pa namamatay, hindi mo pa pinapamanahan yan. Paano naging mayaman si Sandro? Oo, hawak na daw ni Sandro lahat ng mga vape sa buong Pilipinas, walang hiya na yan. Oo, tangina, nag-uplift na yan. Ang na-uplift lang yung ekonomiya ninyo, pero yung mga Pilipino palubog ng palubog. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Lahat ng ahensya nagtipid. Lahat ng ahensya nagtipid. Putang ina, itong 2025 tsaka 2026 nakailang biyahe ka na sa ibang bansa. Paano kayo nagtitipid? Paano nyo masasabi nagtitipid kayo? Paparty-party kayo dyan sa Malacanang kung ano-anong concert ang pinaggagawa nyo dyan? Paano nakakatipid tayo? May impeachment tayo, 25 million araw-araw ang ginagastos sa impeachment hanggang December yan. Magkano ilang bilyon ang gagastosin natin dyan? Paano tayo makakatipid dyan? Utang ina niyan. Sinungaling talaga, no? Matindi. Matindi ang kasinungalingan nitong walang hiyang ito. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga Muntik mapunta sa bulsa. Gago pa napunta na sa bulsa nyo. Napunta sa maleta, hindi napunta sa bulsa. Sa maleta nyo, alam niyo dati pag nangnakaw nilalagay lang sa bulsa. Pag nilagay sa bulsa siguro katanggap-tanggap pa yun kasi konting pera lang yung pwede magkasa sa bulsa mo eh. Putang ina, ngayon hindi na sa bulsa nilalagay na sa maleta. Buisit yan. iwaling naisalba natin. At sa halip na magamit natin ay nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Paglingap? Naniniwala ka si Bongbong gumawa nitong speech na to, lingap? Alam niyo ba ibig sabihin ng lingap? Pwede mo naman sabihin pagtulong. Lingap talaga. Pucha na yan. Hanggang sa pagsusulat na lang ng speech, kasinungalingan pa eh. Pwede mo naman sabihin sinulat yan ng pinsan mo, pamangkin mo. Okay man lang dahil trabaho man sekretary mo. Pero sinulat mo tapos may salitang lingap. Hindi mo alam ibig sabihin ng lingap. Di ka nga marunong magtagalog eh. Pataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Ano pagsaklolo, nahuli ka nga nagpadala ng eroplano eh. Tinulungan ka pa ng Singapore. Tumulong pa ang Singapore sa'yo kung makaano ka, credit grab ka. Pasalamatan mo man yung Singapore. Oy, thank you very much sa Singapore sa pagpapahiram sa atin ng eroplano. Meron man tayong flag carrier, meron man tayong Philippine Airlines. Philippine Airlines man tayo, nagbabiyahe dyan sa mga lugar na yan. Pero kailangan pa ng tulong ng Singapore para lang matulungan, mapauwi yung mga Pilipino na napauwi mo. Mahiya ka sa balat mo, magpasalamat ka naman sa Singapore. Inako mo na lahat, inangkin mo na lahat, kinuha mo na lahat. Ibang klase, ha? Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.2 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa ng TAS. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Totoo ba yan? O yung mga kababayan natin, baka mayroong kababayan tayo rito na pauwi si Bongbong Marcos mula dyan sa mga lugar ng Israel at saka ng Iran, ha? O i-confirm nyo nga, totoo ba? Nabigyan ba talaga kayo nito? Kasi baka mamaya pinagmamalaki niya, nagbigay-bigay siya, tas hindi naman pala. Puta, saan napunta na naman yung pera na yan? Baka inumit nyo na naman. Wala man tayong alam. Kasi wala man tayo nakikita sa social media na isang OFW nagpapasalamat sa kanya. Wala man tayong nakitang ganun. Oy, kung marami ka talagang natulungan, di sana marami nagsasabi na, PBBM, maraming salamat sa iyo, natulungan mo ko. PBBM, may naibigay ka sa akin ganito. Oy, kayo mga Duterte supporter, hindi kayo, ako natulungan ako ni BBM. Di sana may mga nagko-comment na ganyan. Wala eh. Wala, wala akong nakitang post na nagpapasalamat sa iyo. Ang nakikita ko yung mga vlogger mo na mga malalagkit. O, tawag dito, itinataas yung yung trono mo. Itinataas ka, parang gusto kang paupuin sa kanan ng ama.
Pero walang wala ako nakikita ng mga legit na mga organic na mga Pilipino nagsasabi na natulungan mo sila. Wala. O ewan ko kung yung algorithm ko puro mga reklamador pero wala akong nakikita nagpapasalamat sa iyo na totoong tao. Yung mga nagpapasalamat sa iyo malamang yung mga binabayaran ng mga grupo ninyo na pabanguhin ang mga pangalan ninyo. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Tulad nito, boss OFW ako dito sa Dubai. Putex, pumunta kami sa DMW kasagsagan ng gera. Sarado nga sila kasi daw si Mana Santa. Putang ina niyan. Okay, tamo, ayan pumunta daw sila sa DMW. Putya, sarado. O paano kayo makakatulong sa mga Pilipino kung sarado? Tsaka kitang-kita naman natin, 'di ba, kung paano itaboy nung isang, 'di ba, sa Bahrain ba 'yun? Sa Bahrain, 'di ba, sinasabihan niya, wala nang pera gobyerno, 'di ba? Ginagano niya yung mga Pilipino, yung tinanggal na kawaninang embassy natin diyan sa Bahrain. Paano sasabihin may natulungan kayo? Kung may natulungan kayo mga OFW, ha? Kung may natulungan kayo OFW, sana hindi minumura si Claire Castro diyan sa Canada. Pumunta nga si Claire Castro dyan sa Canada, pinagmumura nga siya ng mga kababayan natin dyan sa sobrang inis sa kanya. Paano mo sasabihin na mahal kayo at manatulungan ninyo yung mga OFW, mga walang hiya kayo? Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't Ang labo nun. Yung mga uuwing mga teacher, papasok na sa mga public school dahil sila ang ma'am at mga sir. Gago. Ano gusto mo itawag sa kanila? Teacher ang mga yan. Natural pag pumasok yan sa eskwela, ang tawag dyan ma'am at saka sir kung di ka ba naman tanga. Tanga na nung klase. Saan mo nakuhang rapper yan? Ito magsalita, akala mo tuwan-tuwa siya sa pinagsasasabi niya, hindi nga niya naiintindihan yung mga pinagsasasabi niya. bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sapat ang supply ng langis, pero ang mahal ng langis. Hindi ba nga in-expose yan ni Marcoleta, yung langis na yan, in-expose yan ni Marcoleta, sabi ni Marcoleta, itong mga kumpanya na ito, nagtaas sila ng more than 100%, kahit na hindi pa naman nila mahal na bili yung mga gasolina na yan. Ba't hindi pinagalitan ng presidente yan? Panglalamang yan sa taong bayan. Mantaki mo, nakuha nila ng mura yung kanilang langis, gasolina, tapos ibibenta nila ng mahal sa atin dahil lang may nangyayaring ganyan. Oportunismo tawag dyan. Bakit hindi mo pinatawag yan? Bakit hindi mo sinanction yung mga kumpanya na yan, presidente ka ng Pilipinas? Kahit na sabihin mo may batas na nagpoprotekta sa kanila. Pag presidente ka ng Pilipinas, lalong-lalo na nakikita mo manluloko itong mga putay ng oligarko na ito. Dapat gumagawa ka ng paraan para panagutin sila. Napanagot mo na ba yung mga yan? Putang nauna pang nakulong si Marcoleta kaysa dun sa mga iniimbestigahan niyang mga nag-abuso sa mga Pilipino. Walang iya talaga. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa. Kita mo si Kiko Pangilinan, putang ina niyan, Ang sama ng mukha ni Kiko Pangilinan, parang di siya naniniwala kay Bongbong, Oy Kiko, nandun pala yung Department of Energy natin, yung babae na yun, yung makapalang mukha. Kinawawa ni Marcoleta yan dahil walang alam Natatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Ano nangyari? Ano nangyari doon sa usapan nyo ng Iran? Grabe, meron tayong krisis sa gasolina, merong krisis ang mundo diyan sa nangyayaring gera sa Israel at saka sa Iran. Putang ina, kung magsalita siya, akala mo na solusyonan niya yung problema. Ikaw lang ang natatangi. Ikaw lang ang natatangi na naka-resolve ng problema na yan ng away ng Israel at saka ng Iran. Putang ina nito, napakasinungaling talaga ng tao na ito, Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaang sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin. Inunti-unti daw niya. Para daw, ano sinabi mo inunti-unti?
Gago talaga eh. Hindi pa halimbawa nabili nung mga negosyante yung gasolina, langis natin. Nabili nila ng 40 ang litro tapos hindi pa nauubos yon nung pumutok yung issue dyan sa Iran-Israel na yan. Itinaas nila ng triple. Triple kagad yung tinaas nila. Paano mo sinasabi mo unti-unting tumaas, gago? Kaya nga inimbestigahan ni Rodante Marcoleta eh. Kaya nga kinumpute-compute ni Marcoleta yan eh. Dahil yung itinaas nila sobra-sobra, nabili nila yung gasolina, yung diesel, nabili nila yung langis ng mas mura, tapos binibenta nila ng sobrang mahal. Pinatawag sila dyan sa Senado, BBM, ano pinagsasasabi mo? Kaya na ito, napakasinungaling talaga ng hayop na ito. Siguro ang middle name mo kasinungalingan. Bongbong Kasinungalingan Marcos. Ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasan ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan. Putang ina, oh. Yung prinsipe ng kadiliman, no? Hay, salamat! Salamat naman, may nagpakulay din si VP Sara for President. Ay, salamat sa iyo, Boss Dada. I can't wait na si VP Sara na ang mag-sona kay PRD noon. Kahit mapuyat ako every sona niya, inaabangan ko talaga. Maraming salamat sa iyo, ha, VP Sara for President. Oh, sana dumami pa lahi mo. Oh, napapapikit na akong ganun. Buti na lang, medyo napadilat yung mata ko. Maraming salamat sa iyo, ha. Ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin Diba tarantado, no? Tinanggal niya yung excise tax sa LPG at saka kerosene. Humingi siya ng special powers, nagkantara pa yung Congress at Senate na ibigay sa kanya yung special powers na yan. Oy, Abby Queen, maraming salamat sa iyo, ha. Wala nang babangag pa kaysa sa iyo, BBM. Grabe ka naman, ha. Pag ganyan yung mga comment, babasahin ko talaga yan. Oo, grabe, no? Tinanggalan, nagkandara pa yung Senate at yung Congress para bigyan siya ng special powers at kanselahin yung excise tax. Kinanselan niya yung excise tax. Doon sa kerosene at saka LPG lang, hindi niya tinanggalan yung gasolina, yung diesel. Gago talaga, no? nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Wala nga lang nangyari. Ginawa nila pero walang resulta. Alam mo, sana, Bongbong, kung lahat ng sinasabi mo na yan, totoo, hindi sana kami nagre-reklamo. Oo, sana hindi lang yung mga congressman ang pumapalakpak sa'yo. Oo, sana, kung totoo yung sinasabi mo, wala sana nagrarally sa labas. O, tiyangin na sa dami ng mga nagre-reklamo sa iyo, Bongbong, hindi ka naniniwala. Mas naniniwala ka sa sarili mo. Ang lakas ng tama mo, boss. Ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahon ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo, nagsagawa tayo ng halos 100 job fair, kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Oh, ngayon, tanongin mo, yung 6,000 na yun, nasa trabaho pa ba sila? Kaya na baka nagsipagsarahan natin yung mga kumpanya na yan, ha? 6,000 ang hired on the spot? Talaga ba? Nasaan yung mga yan? O, baka naman meron dyan sa 6,000, 6,000 kung ilan man yan. Baka meron dyan isa rito nanonood. Totoo ba? Meron ba dito isa man lang sa nanonood sa atin? Survey lang, ha. Doon sa nanonood sa atin na mahigit 2,000, meron ba ditong pumunta sa job fair ni Bongbong Marcos at nakatanggap kayo or natanggap kayo sa trabaho? Ano lang, ha, baka lang meron dito. Kasi kung meron dito, baka totoo yung sinasabi niya. Pero sa 2,000 nanonood dito, kahit isa, wala. Wala talaga? Kung wala, kasi sino sa inyo dito? Ay, salamat. Ay, salamat. Boss Dada watching in Winnipeg, Canada. God bless the Philippines. Maraming salamat sa iyo. Chemay ba yan? Chemay 2464. Salamat sa iyo. Mabuhay ka. Palakpakan. Sino may natulungan? Wala. Sige, magtaas ang kamay ng natulungan ng Pangulong Duterte noong panahon ng pandemic. Sino dito ang nabakunahan ng libre? Taas ang kamay. Taas ang kamay ng nabakunahan ng libre na tulungan ng ni Pangulong Duterte. Ang kanilang ayun, ang dami nagtaasan ng kamay. O kahit man lang isa, dalawa meron. Sa kanya wala eh. Taas ang kamay dito ng natulungan ni Bongbong Marcos sa buhay. Taas ang kamay dito. Bilis. Meron ba rito natulungan ni Bongbong? Meron. Baka naman meron, ha?
Oh, may heart pa, meron. Wala daw, putang ina, wala. Hayop naman talaga. Oh, sige, diretso. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng DOLE. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng Dilip at tupad. Sabi ko nga sa inyo, panahon pa ni Pangulong Duterte, meron ng tupad eh. Panahon pa ni Pangulong Duterte, meron ng tupad. So, hindi ikaw naka-imbento niyan. Tulad mo kung makapagmalaki tungkol sa tupad, akala mo siya nakaisip nun. Matagal na yung tupad, panahon pa lang ni Pinoy, may tupad na. O, diba? Lynn Albano, mabuhay ka dyan sa Japan. God bless you. Domo arigato gozaimasu. bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na nagbabao nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Ulul! Utang ina niya, kakabayad ko lang ng kuryente sa GCash. Kakatransfer ko lang ng pera sa bangko. Pucha, may singil pa din. Ano sinasabi mo, nagbawas ng singil? Putang ina to, sinungaling. Sino yan? Sinong mga e-wallet yan nagbawas ng singil, aber? Tarantado na to, nagbayad nga ako sa pag-ibig ng utang ko sa pag-ibig, meron pang 15 pesos eh. Kada transaksyon ko 15 pesos, walang hiya ka. Tangina, sinungaling. Ano yung mga e-wallet ang nagbawas ng kanilang mga transaction fee? Ulul, wala. Akala siguro nito lahat ng tao taga bundok. Akala nito lahat ng tao nakatira sa kuweba. Sinungaling eh. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang. At hanggang 1 taon. Ano? Nagbigay daw ang bangko ng hanggang 6 na buwan palugit sa pagbabayad ng utang. Ano ka? Tangina, sino dito ang namomroblema ngayon pambayad ng kotse? Yung mga nagagrab dyan. Oy, dyan, Mira Flores, maraming salamat sa iyo. Sino dito ang grab driver naguhulog ng kotse? J-Pax. Watching in Saudi Arabia, maraming salamat. Sasakay ka sa racket o baka pag sumakay ka ron, hindi ka na makabalik. Hindi ba? Putsang ina niya, isang araw ka lang ma-delay. Isang araw ka lang ma-delay sa ma-delay ka lang ng 2 buwan. 6 na buwan daw, 2 buwan lang ma-delay ka ng hindi ka magbayad ng kotse, yari ka. Putang ina, hilain yung kotse na yan. Sana naman nakuha ni Bongbong to? Sino na naman bangko nanloko sa kanya at nagsabi na yung palugit sa pagbabayad ng utang hinabaan hanggang 6 na buwan? Buang talaga eh. Naman, kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito. Pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay. Tonelada. Tonelada, pag naririnig ko yung tonelada, putangin na yan, parang naalala ko yung pinagluto niyang pansit ng mga teacher eh. Tonelada ang pansit eh. Oo, walang hiya. Sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Mamimigay pa daw siya ng bigas. Saan ka ba namimigay ng bigas? Sa Maynila, Muntinlupa. Pucha, ilang milyong bigas ang ipinamigay nyo? Ilang milyon? Alam nyo ba kung ilang milyon tayo? 117 million tayo lahat. Ilang milyon yung bigas? Buti sana kung nabigyan mo lahat ng Pilipino, ng bawat isang Pilipino, binigyan mo ng bigas na yan. Hindi naman. Yung 8 kilo na sinabi nyo, 10 kilo, binawasan nyo pang 2 kilo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot.
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, wala